Mga minamahal, tayo po ay nasa Lord's Day ng Heidelberg Catechism, Lord's Day 12. At ang atin po magiging tema ay yung ating pagpapahayag, our confession, Jesus, the Anointed One. At para po sa ating scripture reading ay nais ko pong buksan natin ang ating mga banal na kasulatan. Sa una ay sa Lucas, Kapitulo 4, talatang 14 hanggang talatang 19. Lucas, Kapitulo 4, talatang 14 na ganito po ang siyang isinasaad. At bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. At nagtuturo siya sa mga sinagoga nila na niluluwalhati ng lahat. At siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakihan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaya at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong pinasusulatan. Sumaakin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita na mga dukha. Ako'y sinugo niya upang intanyag ang mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. At isunod po natin ay nasa unang Juan, Kapitulo 2, talatang 27 hanggang talatang 29. Unang Juan, Kapitulo 2, talatang 27, at ganito ang siyang isinasad. At tungkol sa inyo ang pagkapahid na kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo at hindi ninyo kailangan kayo'y turuan ang sinuman, ngunit kung paano kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paano kayo'y tinuturuan ito, sa gayon kayo'y nananahan sa Kanya. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung Siya'y manahan, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Kung nalalaman ninyo siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak niya. Ganito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Dito po sa Lord's Day 12 ay meron po tayong dalawang katanungan. At ito ay katanungang bilang 31. At sa katanungan ito ay sinasaad, bakit siya tinawag na Kristo? Ang kahulugan ay pinahiran ng langis. Ang sagot dito, sapagkat siya ay itinalaga ng Diyos Ama at pinahiran ng Espiritu Santo upang maging punong propeta at guro na ganap na nagpapahayag ng panukala at kalooban ng Diyos para sa ating katubusan at maging tanging dakilang saserdote. Ang sinabi nating dakilang saserdote ay pari.
na sa isang handog ng kanyang katawan ay tinubos tayo at patuloy na namamagitan sa atin sa Ama. At siyang ating walang hanggang hari na sumasaklaw sa atin sa pamagitan ng kanyang salita at espiritu. At pinangangalagaan tayo sa kagalakan ng kaligtasan sa kanyang pagtubos. Sa tanong bilang 32, ngunit bakit ka tinatawag na isang Kristiyano? Ang sagot dito, sapagkat sa pananampalataya, ako ay kasapi kay Kristo at kabahagi ng kanyang pahid na banal na espiritu. Ako ay pinahiran upang ipahayag ko ang kanyang pangalan, ihandog ko ang aking sarili sa isang haing buhay, ang pagpapasalamat, pagpunyagi ang mabuting budhi laban sa kasalanan at sa dyablo sa buhay na ito, at pagkalipas ay kasama sa pag-aari ni Kristo sa lahat ng nilalang sa walang hanggan. So ito po ang mga tatalakayin natin, mga minamahal, tungkol sa Lord's Day 12, at merong tatlong bagay na tayo'y isasaalang-alang. Una ay yung pagkapahid sa Panginoong Hesukristo, the anointing of Jesus. Ang pangalawa ay the anointing of the believers, yung pagkapahid sa mga mananampalataya. At ang pangatlo ay ang everlasting anointing, na ang anointing na yon ay walang hanggan, sapagkat ang banal na Espiritu ay sumasa atin at sa atin magpakailanman. So, dito mga minamahal, ay pag-aralan natin ang mga artikulong ito, sapagkat tayo ay patuloy na nag-aaral ng tungkol sa Heidelberg Catechism, at tayo nasa artikulo 2, at ito ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan ay tayo'y umuunlad sa ating kabatiran ng katangian ng ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang pagkapahid ng banal na Espiritu, the anointing of the Holy Spirit. Bawat mananampalataya ay pinahiran ng langis. The anointing ay nasa atin, resting in us, sapagkat pinagkaloob ito ng banal na Espiritu sa pamagitan ng kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat tinutukoy sa banal na kasulatan sa mga mananampalataya, sabi niya, pag ako'y wala na sa inyo, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit, ay kanyang isusugo ang banal na Espiritu, ang mga alin o ang banal na Espiritu ng katotohanan, at ang sabi niya, siya ay sa inyo at mananatili sa inyo at sa inyo magpakailanman. Pag ang isang tao ay walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi pag-aari ng Panginoon. At yan ang siyang tinutukoy sa Roma, Kapitulo 8, talatang 9. Ang sabi dito, dadapwat kayo'y wala na sa laman. Sabihin ni, tayo ay namumuhay hindi para sa ating laman. Kasi alam natin ang katangian ng laman. Lahat ng bagay na maganda na nasa ibabaw ng lupa. Yan ang sinasabi sa Roma, Kapitulo 8, talatang 9. Dadapwat kayo'y wala na sa laman, kundi nasa Espiritu. Ibig sabihin kayo'y mga pinanganak sa Espiritu, pinanganak na muli. You are born again. Ang pagiging born again ay hindi ayon sa kagustuhan ng tao, hindi ayon sa kanyang ninanais, hindi ayon sa kanyang gusto, sapagkat
ang pagiging born again, pinanganak na muli, ay kalooban ng Diyos at ang Diyos ang siyang may kapasyahan. Ang Diyos ang siyang may kalooban. Ang Diyos ang siyang may panukala. O kaya nga, ang sabi dito, wala na kayo sa laman, kundi nasa Espiritu. At kinakailangan ng mga mananampalataya ay lumalakad ayon sa Espiritu, ayon sa gabay ng banal na Espiritu, ayon sa pananahan ng banal na Espiritu sa ating puso. Kaya sabi dito, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, dadapat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Kaya ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob sa mga mananampalataya. At mapag-aaralan natin dito, bakit, ano ang dahilan, ano ang katangian, at ano ang pakinabang ng mga mananampalataya. So, ang banal na Espiritu ay pinagkaloob sa mga mananampalataya lamang. Pag sinabi natin mga mananampalataya, yun lamang nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo. Yun lamang nananalig sa Panginoong Jesucristo. At ang Panginoong Jesucristo ay ang banal na Espiritu sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo ay pinagkaloob sa mga mananampalataya upang manahan, manatili, at sumaatin magpakailanman sa walang hanggan. Una-una ay yung anointing. Yung pagkapahid ng banal na Espiritu. Una ay yung sinasaad na pangalang Jesus. Ang pangalang Jesus na tagapamagitan. Ang pangalang Kristo ay nagsasaad na pinahiran ng langis at sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sabi dito sa Lucas, Kapitulo 18, sapagkat ang Panginoong Jesucristo sa panahong ito ay naroon sa Nazaret. Ang Nazaret ang siyang bayan na kanyang kinalakihan. At habang siya'y lumalaki ay lagi siyang pumapasok sa sinagoga. Yung sinagoga, ibig sabihin ito ang mga pagtitipon ng mga Hudyo sa bawat lungsod, bayan o komunidad, meron silang sinagoga. Ibig sabihin ito ay pagtitipon ng mga Hudyo. At dito ay kinasanayan na merong babasa ng talata mula sa banal na kasulatan. Kaya nga sabi dito sa talata 17, ang ibinigay sa kanya nung siya'y magtindi ay yung aklat ng propeta Isaiah. At binuksan niya ang aklat na yon na nasa Isaiah Kapitulo 61, talatang 1. At ito ang siyang binasa niya, Isaiah Kapitulo 61, talatang 1, at ito rin ang siyang nasa Lucas, Kapitulo 4, talatang 18. Nang sabi dito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. So ilang bagay ang ating mapapansin dito. Una, ang layunin na pahiran siya ng banal na Espiritu ay upang ibalita ang mabubuting balita. Ano ang mabuting balita? Na siya ang tagapagligtas, na siya ang Kristo, na siya ang tagapamagitan, siya ang Mesaya. At ang sabi dito, ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas. Yung salitang pagkabihag, ibig sabihin, ang mga tao ay nabibihag ng kasalanan. Sila'y nasa kadiliman. At dahil sa isinugo ang Panginoon sa Kristo, isinugo siya upang
kalagan ang mga bihag at iligtas sila mula sa kamatayan, mula sa kadiliman. At yung mga hindi nakakakita ng ebanghelyo ng Panginoon ay sila'y makakita. Ito ang sinasabi. At sa mga bulag, so ang lahat ng tao ay bulag. Hindi nakikita ang mabuting balita. Hindi nakikita ang Panginoon sa Kristo. Ngunit, ang sabi ng Panginoon ay siya isinugo upang ang mga bulag ay makakita. At iyon ang isang bagay na ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Nagpagaling siya ng mga bulag. Nang layunin ay makita ang ebanghelyo. Na ang ebanghelyo yun ay ang Panginoong sa Kristo na nagpapalaya sa kanilang mga kasalanan. At ang sabi dito, upang bigyan ng kalayaan ang mga naapi. So ang mga hindi mananampalataya ay laging naapi dahil sa sila'y nasa ilalim at pagkaalipin ng kasalanan at ng diablo. At ang Panginoon sa Kristo lamang ang may kapangyarihan upang palayain ang mga naapi at itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. So yun ang tinutukoy na anointing na binabanggit dito sa banal na kasulatan. Kaya nga't ang anointing ay isang seremonya na ginaganap sa pagtatalaga ng Diyos sa mga katungkulan katulad ng propeta, ng saserdote at ng hari. Sa Lumang Tipan, nakita natin ang mga propeta ay pinapahiran ng langis. Maging si Aaron na kapatid ni Moises, siya ay pinahiran ng langis mula sa ulo. At itong langis na ito ay dumaloy hanggang sa kanyang paa. Ibig sabihin, buong anointing. Walang bahagi sa katawan na hindi na pahiran ng langis. At ang langis na ito, tulad na sinasabi sa Exodo Kapitulo 25, talatang 6, ay isang langis na ginagamit din sa ilawan. Sapagkat sa tabernakulo ay naroroon ang ilawan na sinasad na sa Kapitulo 25 ng Exodo, talatang 6, langis sa ilawan, mga espesyal sa langis na pampahid at sa mabangong pangsuob. So, tatlong bagay ang gamit sa langis. Ito ay ginagamit upang sa ilawan. Ikalawa ay pampahid upang i-anoint. At ikatlo ay mabangong pangsuob. Ano ang layunin? Bakit ang Panginoong Jesucristo ay pinahiran ng langis? Kaya ang sabi dito sa banal na kasulatan, ang Diyos ang siyang naglaan upang maging kapahayagan ng pagkakaloob ng kalakasan. So ang anointing ay ibinigay sa Panginoon para sa kanyang kalakasan. Alam natin na ang Panginoong Jesucristo ay naharap sa mabigat na tungkulin. Katunayan, sabi sa banal na kasulatan, nung siya'y nananalangin sa Gethsemane, ay halos dugo ang kanyang pawis. Dahilan sa laki ng kanyang responsibilidad. Nakikinitan niya yung kanyang sarili na ibabayubay doon sa krus sa Kalbaryo. At ang tanging lunas para sa kalayaan ng mga mananampalataya ay ang kanyang buhay. Kinakailangan siya'y mamatay. Ang kamatayan niya ang kabayaran para sa ating kaligtasan. Kung kaya nga, kailangan niya ng kalakasan, the anointing ng banal na Espiritu. And then, ikalawa ay pampapasigla
Sapagkat nung siya'y naharap na sa mabigat na tungkulin, daman-dama sa kanya ang kalungkutan. Daman-dama niya ang bigat na ipapatong sa kanya at daman-dama niya ang bigat na kanyang dadalhin. Kaya nagbibigay ng sigla. Alam niya, pag yung tayo ay mayroong gawain, o ano ba, may trabaho kayo, kuminsan, nandun yung katamaran eh. Ano ba, katulad sa atin, ang sarap matulog. Kuminsan, hirap na hirap tayo na bumangon. Lalo-lalo na pag yung Lunes. Gusto natin Sabado eh. Pag Sabado, ito sa mga namamasukan, ang sarap matulog. Di ba? Pero, kinakailangan natin na maging masigla. Ano ang nagpapasigla sa atin? Ang banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin. Kaya tayo masigla sapagkat makakapanambahan tayo sa ating Diyos at sa ating Ama sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo ng araw ng linggo. Kailangan natin ng sigla. And then gawin bago ulit. Ang sabi sa banal na kasulatan, sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang, binago. Wala na tayo sa luma, kundi nasa bago. At maging matatag. Matatag sa ating pamumuhay. Matatag bilang mananampalataya. Ang kailangan ng Panginoon sa Kristo ay maging matatag. Kaya nananalangin siya kung maaari, Panginoon, yung tasa, yung baso. Kung maaari sana mawala na yun, pero hindi. Kailangan niyang maging matatag. Ang mga mananampalataya, kailangan maging matatag. Kasi may mga pagsubok, may mga suliranin, may problema sa salapi, may problema sa trabaho, may problema sa paggising ng maaga, may problema sa pagkain, may problema sa paglalakad. Marami tayong mga problema. Kaya kailangan tayo maging matatag at masigla na gumagawa sa ating katungkulan. Kailangan natin ay kalakasan sa ating katungkulan. At ang Panginoon, ganun din. Kailangan niya. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay tao. Katulad natin. Kaya lang, ang wala sa Kanya, hindi siya makasalanan. Siya'y banal. Siya'y banal na tao. Matuwid. Walang kapintasan. Yan ang pagkakaiba ng Panginoon sa atin. Tayo, tao. So, ang Panginoon sa Kristo ay tunay na tao. Katulad din natin. Marunong umiyak. Marunong magutom. Marunong na makadama ng kalungkutan, panghihina. Kasi tao siya. Kaya kailangan niya ng anointing na kalakasan, kapangyarihan, na naayon sa kalooban ng Diyos. Bagamat alam natin, Panginoon sa Kristo ay Diyos. Pero sa kanyang pagiging tao, ay alam natin ang kahinaan. Madali siyang mapagod. Katunayan, nakita natin sa banal na kasulatan, naglalayag sila sa daong, sa bangka. Yung mga alagad ay hindi na malaman kung ano gagawin. Kasi yung lakas ng hampas ng alon at lakas ng hangin, talagang hindi mapalagay ang mga alagad. Pero ang Panginoon, sa kanyang pagod, nangangaral siya, dumadako siya sa iba't ibang lugar, nakita siya ng mga alagad, natutulog. Natutulog doon sa bangka. Samantalang, makakatulog ka ba nung
inahampas na ng malaking alon yung bangka at hinihipan sila ng malakas na hihip ng hangin. Pero ang Panginoon, tuloy. So, kailangan ay kalakasan. Kailangan na maging ayon ang kalooban ng Diyos sa Kanya at maging matapat siya na sa katuparan ang katungkulang iniaatang sa Kanyang balikat. Kaya ang Panginoon Jesucristo, habang siya ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa, siya ay umaasa sa banal na Espiritu na siyang magbibigay lakas upang magampanan niya ang kanyang tungkulin sapagkat sabi sa banal na kasulatan, siya ang kordero ng Diyos. Kailangan siya ay ihandog para sa kasalanan ng sanlibutan. Meron nyo. Siya ang kordero ng Diyos. Yan, tungkulan ng kordero ng Diyos ay siya ang gumanap, siya ang umako ng ating mga kasalanan. Sa lumang tipan, ang mga hayop ay ginagawang kordero katulad ng tupa. Ang gagawin ng saserdote, kukuha ng tupa at ilalagay sa altar. At bago patayin, ay ipapatong ng saserdote yung kanyang kamay at ipapahayag niya ang lahat ng kasalanan ng bayan at naging kasalanan niya bago patayin yung kordero. Yung tupa, kordero yun, ihahandog eh. So ang gagawin ng kordero, aakuin niya ang lahat ng mga ipinahayag na kasalanan. At pagkatapos ay papatayin siya at kukunin yung dugo. At yung dugo ay ihahandog na susunugin sa Panginoon. Upang maging katanggap-tanggap sa Panginoon Diyos ang handog na yun. So ang Panginoon sa Kristo ay gayon. Kinakailangan na siya ay mamatay doon sa krus sa Kalbaryo sapagkat siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya ang Panginoon, tatlo ang tungkulin na iniatang sa Kanya. Ang tatlong gawain ay siya ay propeta. Siya ang nagtuturo. Pangalawa ay siya ang saserdote o pare. Pangatlo, siya ang dakilang hari na pinahiran ng langis. Sapagkat sa Panginoon Jesucristo, ang sabi sa banal na kasulatan, ay nananahan sa Kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kapahayagan ayon sa laman. Sabi dito sa Colosas, Kapitulo 2, talatang 9, na sinasabi, sapagkat sa Kanya ay nananahan ang buong kapuspusan at pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Kaya nga yung anointing na nasa Kanya ay walang sukat, without measure, kapuspusan, ang walang sukat, ang anointing na ibinigay sa Kanya. Kaya nga sabi sa mga awit, Kapitulo 45, talatang 7, sabi dito, yung iniibig ang katwiran at pinagtataniman ng ang kasamaan. Kaya ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis ng kasayahan na higit kaysa iyong mga kasama. So, yun ang tinutukoy sa banal na kasulatan. At sa Hebreyo, Kapitulo 1, talatang 9, sabi rito, iniibig mo ang katwiran at kinapuputan mo ang kasamaan, kaya ang Diyos mo, ay nagbuo sa iyo ng langis ng kasayahan higit sa iyong mga kasama.
At nabasa natin ang nilalaman dito sa Lucas, Kapitulo 4, talatang 8. Ano ang mithiin? Bakit ang Panginoong Jesucristo ay pinahiran ng langis? Ang mithiin ng Panginoon ay palayain ang mga nasa bilangguan ng kadiliman at ito ang dahilan ng kasalanan. Kaya isinugo siya, ibinigay siya sa atin upang palayain tayo sa pagiging alitin ng kasalanan, ng sumpa at maging gayon din ng kadiliman. Siya ang kabayaran upang tayo'y maging malaya dahilan sa kanyang paghandog ng kanyang sarili sa Diyos bilang kordero ng Diyos. Isang handog para sa ating kasalanan sa pamamagitan ng paghihirap at pagkapako doon sa krus at kamatayan. Kaya ang mga mananampalataya ay gayon din. Tayo ay pinahiran ng langis. Yan ang nasa talatang 20 sa Kapitulo 2 ng unang Juan. 1 John chapter 2, verse 20. At ang sabi dito, at kayo'y may pahit ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. So, ang mga mananampalataya pinagkalooban ng banal na Espiritu. At pagkakaloob na yun, ibig sabihin tayo'y pinahiran ng langis. We have the anointing. Kaya pinagkaloob yun sa atin upang pagkalooban tayo ng kalakasan upang harapin ang mga bibigat na paumuhay ng isang mananampalataya. Ikalawa ay nagbibigay ng kasiglahan. Kasi ang sabi ng Panginoong Jesucristo, padadala ko, ibibigay ko sa inyo ang mga aliw. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu ang siyang aaliw sa ating buhay kung tayo ay nasa kalungkutan at kung may suliranin, siya ang magpapasigla sa ating puso upang madama natin na siya ay sumasa atin hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa walang hanggan. Sabihin, ang kagalakan, ang kasiglahan ay daman-daman natin. Ang iniisip ko ay maging sa kamatayan. Kung tayo kukunin ng Panginoon, may kasiglahan. Masaya. Kasi ang nalulungkot lang naman, yung mga narito sa lupa eh. Tingnan nyo, pag yung namatay, iyak ng iyak. Kalungkutan. Pero sa isang mananampalataya, pag siya namatay, ang aking paniniwala, hindi siya nalulungkot sapagkat immediately sa Panginoon na siya. Kasi ang bawat isa ay naka-reserve. Iniingatan. Bakit? Sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay namatay ng kumpleto para sa ating katawan at para sa ating kaluluwa. It's complete. Ginagawa tayong bago. Nire-renew yung ating diwa. Nagampanan yung ating katungkulan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kailangan natin ng anointing upang tayo maging matatag bilang mananampalataya. Huwag matakot sa harapan ng mga kaaway. Yung mga kaaway, yung mga umuusig, yung mga tumutuya, yung mga nambabalat. Alam niyo, kung minsan binabalatan tayo, lalo-lalo na pag yung tayo nakatalikod, ang daming bumabanag dyan.
na nakatalikod tayo, binabalatan tayo. Pero kinakailangan matatag tayo sa Panginoon sapagkat nasa atin ang anointing. Kinakailangan masigla sa mga ginagawa. Baka naman, pag tayo kumakain, hindi tayo masigla. Di ba, masarap kumain ng sinangag na may tuyo, na may kamatis, at saka may dilis. Kailangan masaya tayo. Ano man yung ating ginagawa. Sapagkat ang mga bagay na yun ay para sa ating kalusugan. So maging masigla, hindi lamang sa kinakain, maging sa trabaho. Ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng trabaho. Ano yung mga katungkulan natin? At kapangyarihan upang magampanan natin. Alam niyo, pag yung nakapaglinis kayo ng bahay at nakapagwalis, nakita niyo yung kapangyarihan ng inyong magagawa. Lalo-lalo na sa mga espiritual na bagay. Yung tayo ay makapanalangin sa ating kapwa o sa ating mga kapatiran. Makapanalangin tayo para sa ating pamahalaan, karoon ng patuloy na kapayapaan, at dalangin natin yung may mga karamdaman. Yun ay isang bagay na magiging katuparan na magagawa natin para sa Panginoon. Kaya ang sabi dito sa talatang 27, at tungkol sa inyo, ito ay panawagan, tinatawag niya mga mananampalataya, ang pagkapahid na sa Kanya ay inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Kaya nga, sino bang mananampalataya o sino man tao na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa Kanya, sila ang mga mananampalataya. Sila. At ito ang siyang tinutukoy na tinanggap ay nananahan sa inyo, ay hindi ninyo kailangan kayo ituruan ng sinuman. Hindi naman ibig sabihin pagdating sa gawain ay pwede tayong turuan. Katunayan, sa mga opisina, natuturuan tayo. Pero yung pagdating sa paglilingkod at pagkilala sa Panginoon, ang Diyos ang siyang may gawa sa atin. Sapagkat ang Diyos ang nagpapahayag. At sa pamagitan ng anointing, ay nababatid natin. Pag tayo ay nagbasa ng banal na kasulatan, mismo ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa atin. Katulad ng ginagawa natin. Na dito ay itinuturo sa atin ng banal na kasulatan ang tungkol sa pahid. At sabi dito sa talatang 27, ngunit kung paano kayo itinuturuan ng kanyang pahid, the anointing. Tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paano kayo ay tinuturuan ito, ay gayon kayo nananahan sa Kanya. So lahat ng mga nananahan sa Panginoon ay tinuturuan, pinalalago upang magbunga ng sagana. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, siya ay magbubunga. At ang nais ng Panginoon, magalak tayo sa dami ng bunga na magiging bunga ng ating paglilingkod sa Kanya. Kaya nga, ang pangatlo ay yung tungkol sa everlasting anointing.
Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 16, verse 13, sabi dito, "Gaymay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan." So naroroon ang Panginoon ang siyang pumapatnubay sa atin sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya nagsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang narinig at marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. And ang sabi dito ay luluwalhatiin niya ako, sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinasabi ko na siya'y kukuha sa nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. So yan ang katungkulan ng Banal na Espiritu. Ng Banal na Espiritu na nasa inyo ang siya nagtuturo, sapagkat ang mga bagay na kanyang itinuturo ay mula sa Diyos Ama. At ito nga yung sinasabi sa walang hanggang anointing. Dito sa talatang 28, sabi dito at talatang 29, "At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya, upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag kayong mga pahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito." At sabi sa talatang 29, "Kung nalalaman ninyo siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawat gumagawa ng katwiran ay ipinanganak ng Diyos." Dito, mga minamahal, ay tinutukoy sa atin na ang anointing ng Banal na Espiritu ay hindi lamang sa ating kapanahunan, sa ating buhay, kundi hanggang sa walang hanggan, siya ay sasa atin upang tayo ay patuloy na turuan, gabayan. Kuminsan akala natin ay ang katuruan ay hanggang ngayon lamang sa panahong ito, hanggang tayo buhay. Pero hindi, hanggang sa walang hanggan, sapagkat ang salita ng Panginoon ang siyang magbibigay lakas at kalusugan sa bawat isa sa atin. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo at patuloy na pagpalain mo ito sa aming mga puso. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.